Tuhan. Oh my God! Okay. Shout out sa Reaction Vlog YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Noong pakikita namin sa loob ng kanyang pikitan, tinanong ko siya kung ang pinagdaanan niyang panggigipit, pagtukot at pagtataksil ng mga Pilipinong traidor ay ang pinakamabigat niyang karanasan sa buong buhay. Ito ang mga sagot niya sa akin. Dili mong pinakalisod ang COVID. Dili mong pinakalisod ang COVID. Dili mong pinakalisod ang COVID. Lingkod na siya. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Okay. Okay, yes, maybe. Medic, please. Medic. Medic, please. Our representatives from 911 or Please give some way. Please, dili ta magtapok para makaginawa og tarong si attorney. He's Yes. he's okay. We just need some medical assistance for attorney Medialdea. Thank you very much, ma'am. We have a volunteer here. Yes, we have a Who will doctor, help ma'am. attorney Yes. Salvador Medialdea. Daghang salamat, ma'am. thank you so much once again. I think he has a lot of emotions I to know. carry. Yes. Too much emotions can sometimes drain you, so it is understood. But everything is in control. Attorney Medialdea is okay. Yes. Give way, please. Okay. Ito na may... It's a good thing our 911 friends are... But to ensure the safety of Yes. Attorney Salvador Medialdea, our medic team will intervene and will bring him to the closest medical facility. Yes. Okay. Once again, palakpakan po natin, Attorney Salvador Medialdea. That was a very moving speech, Abel. Indeed. Napuno siya ng emosyon. Hindi niya kinaya. Napakabigat po ng kanyang dinadala dahil sa nangyari kay Tatay Digong. Yes. So it is understood na talagang sometimes pag hindi natin kinakaya, talagang nag-give up yung katawan natin. But everything is fine. Thank God he is okay. Once again, pasalamatan po natin ang effort ni Attorney Medialdea to come here.
Nagluluksa tayo sapagkat kinidnap, kinulong ang ating mahal na Tatay Digong. Anong kasalanan niya? Inubos niya ang mga adik sa Pilipinas. Binaba niya ang kriminalidad. Nilabanan niya ang korupsyon. Siya ang nakakulong. Yung mga tumanggap ng mali-maleta, yung mga nagpayaman, sila ngayon ang namamayagpag. Kaya't magluksa rin po tayo, hindi lamang para kay Tatay Digong, ngunit para sa ating bayang inaapi. Bakit? Dahil ang rule of law po ay naghihingalo na. Yung Blue Ribbon Committee na dapat siyang nag-iimbestiga ng anomalya, nung palapit na sa pintuan ng Malacanang ang investigasyon, pinalitan si Marcoleta, nilagay ang isang senador na walang bayag. Ayaw imbestigahan, puro cover up. Siya na ang nagiging defense lawyer. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya, sinong nilagay nila? Tuta ng Malacanang! Ipinilit! Binraso! Kitang-kita! Tutang-tuta, papet na papet nila. Ang ating mga mambabatas na dapat sila ang nagsasabi ng tinig ng ating mga taong bayan, the House of the People daw. Siyempre, hindi kasama si Congressman Ungab doon sa mga ungas. Ito Ungab, yung marami doon ungas. Anong ginagawa? Sa gitna ng krisis, anong inatupag? Impeachment! Hindi lang impeachment, yung rule of law, binabaluktot. Katulad niyan, si Luistro, si De Lima, ang papangit ng sinasabi. Magaganda naman sila, di ba? Lalo na si De Lima, kaya nga, ang daming naloko sa kanyang lalaki. Puro pagbaluktot ng batas. Wala naman sa saligang batas ginagawa. Anong gusto nila? Para siraan ang ating pangalawang Pangulo. Yang si Sedanya, tabingi! Ang katuwiran! Hindi pa tapos eh. Kaya tayo po, huwag tayong matatakot, mga kasama. Solid tayo dito sa Davao at I assure you, kita niyo yung mga nandito, Congressman Leviste, Batangas, Cavite, ang pugad ng revolusyon, Kiko Barsaga, nandito ang Duterte Youth Party List, Harold Respicio, Ilocano, nandito si Atty. Vic Rodriguez, na dismaya rin sa corruption sa Marcos administration, tumiwalag na sa kanila. Tayo po ay solid at alam nyo po, sana lang, ito lang ang pagtatapos ko. Sana, alam nyo yung iba po sa ating mga kababayan, kaya hindi lang gugulo. Sila po ay may binanghahawakan sila na sa 2028 ay magkakaroon na naman ng tunay na pagbabago. Pag tinanggal nila yan, pag disqualify nila ang pangalawang Pangulo para tumakbong Pangulo, maghahalo ang balat sa tinalupan kasi wala na tayong aasahan. Ayan, inciting to sedition na naman ang kaso ko dyan. Dadagdag. At bilang panghuli po, mga kasama, huwag po tayong pabubudol. Nabudol na tayo doon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Rizzo Ontiveros na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan na nagkukunwari, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Anong sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Anong sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Nakatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Pero, yun lamang po, magpakatatag tayo. Huwag tayong susuko. Huwag tayong pabubudol. Sa 2028, magsama tayo sa tagumpay. Ito po si Atty. Ferdy Turpacio, matapang na tao. Walang kinakatakutan, asawa ko lamang. Maraming salamat po. Mabuhay ang Davao. Mabuhay si Presidente Duterte. Mabuhay ang susunod na Presidente Duterte. Mabuhay ang pamilya Duterte. Mabuhay lahat ng mga kabayang lumalaban sa pangapi. Mabuhay po tayong lahat. Daghang salamat. Thank you very much, Attorney. Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, Vice Mayor Rigo Duterte, Congressman Sid Ungab, Congressman Omar Duterte, Congressman Harold Duterte, to the whole Davao City Council, to all of our other special guests, and to, of course, all of the Davaoenos
Maayong buntag sa inyong tanan. Happy Araw ng Davao and happy birthday PRRD. Daghang salamat po Mayor Duterte sa inyong imbitasyon. And I'm very happy to be here again. And to all of the participants in today's parade, you've done a very good job and I hope that we have a very good day today. Alam niyo po, ako ay masaya na makabalik dito habang ang Congress ay nasa session break. And sinabihan ako na kaming mga congressman, dapat wag masyadong manggulo. Mas mabuti daw ang congressman ngayon, magbakasyon muna. At baka akala nila nasa abroad ako. Hindi nila alam, sa Davao pala ako pupunta. Kung saan mas maganda, mas malinis, mas safe, at napakabait ng mga tao. At dapat din suportahan ngayon ang domestic tourism, lalong-lalo na dahil sa taas ng presyo ng langis. Ganon din, kung may mga Davaoenyo na gustong bumisita sa Maynila, welcome na welcome po kayo at pwede tayong magkita sa Luneta. Mayor, baka pwede tayong mag-arkila ng barko. At kahit ilang Davaoenyo ang gustong bumisita sa Maynila, pwede tayong magkita doon. Sabihin lang ninyo ilan ang gustong bumisita. Pero baka aabot sa 100,000. Baka kung anong iisipin nila. Basta nandun tayo para sa turismo at sightseeing lang. Pero pagdating ninyo sa Luneta, bahala na kayo kung saan kayo susunod na pupunta. Kaya ako po ay, of course, also sure na gusto niyong bumalik kaagad sa Davao dahil ang ganda dito. At ang Davao, of course, ay isang very promising tourism destination na gustong puntahan ng mas marami pang mga Pilipino. At lalong-lalo po ngayong araw, ang araw ng Davao at ang isang special day, ang birthday ni former President Rodrigo Duterte. I'm sure it's going to be a very festive day. Kaya bago akong magtapos, gusto ko lang pong batiin muli ang buong lungsod ng Davao, isang happy Araw ng Davao, happy birthday PRRD, at isang maayong buntag sa inyong tanan. Daghang salamat po muli sa inyong imbitasyon. Daghan kaayong salamat to Congress. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo po yan. Hindi po ako nambobola. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay, noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead, na-i-redeem mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi. Nag-double down ka pa sa pagnanakaw! Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa iyo bilang presidente, ipinahuli mo pa ang kanyang ama sa mga dayuhan. Wala kang utang na loob! Mga kababayan,
Ito po ang tinatanong ko sa inyo. Gusto nyo ba ang umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Papayag ba kayo doon? Ayun, gusto kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Maraming salamat po. Alright, once again, thank you very much to Vice Mayor Attorney Harold Respicio.